Mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. Tanong ko lang po mga ka-59, may mga kasama ba tayo na palaging mapanita or laging tinitingnan yung ginagawa natin, napapansin yung mga ginagawa natin? May mga kasama tayong mga security ganyan. Well anyway, pag may kasama tayong ganyan, ito po yung mga dapat nating tandaan. Kaya nga po laging sinasabi, gwardiya na nga, ginogwardyahan pa. Diba? So ito dapat yung mga suriin natin sa mga nagsasalita ng ganyan sa atin. Tingnan po natin, timbangin natin. Una, syempre, suriin kung sino ba yung nagsasalita. Ibig sabihin, kung yung guard ba na ito matagal na ba sa trabaho or nauna sa akin. Syempre, yung mga stepping stone. Hindi mo sabihin kung matagal na, tama na yung sinasabi. Ano po? So, pangalawa, ano ang attitude at character nito? So, tingnan natin, ano ba yung pag-uugali nito? Diba? Maayos ba to or tama ba yung ginagawa niya, hindi siya sa trabaho niya, okay ba? Kung tama naman, okay, check. So may rason bakit tayo tinitin na matagal sa'yo o kahit bago, sige, it doesn't matter, ano po. Pero kung medyo tama naman yung sinasabi niya, may laman naman, may punto, okay, so pakinggan natin, di ba? Ngayon, may mabuti bang maidudulot ito sa akin? Yung sinasabi niya, makakabuti ba sa akin? Yung panaisip na palagi nang sinasabi, dito ka na naman, ganyan. Pero alam niyo po, mga ka-59, di ba, yung mga trabaho natin, alam niyo po yan, bilang mga security, kung ano yung mga chine-check ng ating mga kasama. Hindi naman ibig sabihin nangingialam yan. So, pinag-aaralan talaga natin yan, di ba? Ngayon, panghuli po is, anong impact nito sa amin, sa duty namin? Yan. Ito po yung mga criteria na dapat nating tingnan para malaman natin kung karapat dapat ba tayong pinagsasabihan ng kapwa natin security guard. Kasi kadalasan, alam ng iba or marami na iniisip nila, dapat officer nagsasabi niya. Hindi ka naman officer security guard ka lang, kaparehas lang kita. Pero kung makapagsabi ka, daig mo pang officer. Di ba yung parang inaano nila na yung sinasabi sa kanya is dapat hindi niya sinasabi kasi kapwa lang kita security guard. Wala kang rights na sabihan. Yung po yung mga maling pananaw. Kaya nga po sinabi ko yung mga parameters kung ito ba ay akma doon sa sinasabi niya. Kahit sabihin natin siya may mga negative, which is pag sinabi naman sa'yo tama kasi nagmamalinggiring ka, oras ng duty, natutulog ka. Di ba? Minsan nga, ko pa sa mga social media na isa doong content na tumatawag ng isang security personnel sa kanya, ang sagot nitong isa, huwag mo pakialaman ang trabaho ng iba, pakialaman mo ang trabaho mo. Iyon po'y napakamaling pananaw. Kung tama naman ang sinasabi. At tulad niya, nagsiselfon lang lagi po yung guard. Tama naman i-inform. Pero sa maling pamamaraan din kasi nasabi, bakit iraradyo pa? Di ba yung ganun kasi medyo unethical na yon. Kasi syempre, kung maraming kayong may hawak ng radio, isang frequency ninyo, natural, maririnig po lahat yan. During guard mounting, pwede nating sabihin or pwede nating i-touch yung officer natin kapag kahit naka-duty ka, pwede kang pumunta or tawagan mo yung officer mo in a good way na, sir, makisuyo, punta muna kayo saglit sa area ko, may inform lang po ako, confidential. Yan. So, may mga ganong bagay. Ano po? Ngayon, kung yun ay tama naman, na inuuna yung mga ganito, mga ganyan, na hindi na nakapos sa trabaho, dapat mag-isip tayo mga security personnel na pinagsasabihan. Lalo't pagbago tayo sa detachment na pagsabihan, wag sasama ang loob natin. Kailangan gawin natin itong isang tunay na pagpapaalala at pagpapahalaga sa atin. Kasi ang iba pag napagsasabihan, kahit sabihin natin maling pamamaraan niya sinabi, kung alam mo namang, minsan kasi may mga tao pa nagsalita, dire-diretso, bara-bara ba, hindi niisip kahit tama, nakakasakit kung paano niya i-deliver yung sinasabi. Pero sa ating mga guys, sabi ko, huwag tayong maging balat si kuya sa larangan ng trabaho natin. Kasi ang dami natin na encounter, di ba? Mga plain guards, especially, nabubuli, na-PPI, mga customer dyan. Kung minsan tuloy, nawawala na yung magiging ano ba yung dapat natin gawin sa trabaho, di ba? Napagsabihan ka na ganun kahit mali, isipin mo para din naman sa akin. Di ba? Kasi pag ganun tayo, kahit naman tayo na masyado tayo natin nakikita yung mga mali, hindi yun ibig sabihin nagmamagaling tayo. Hindi ibig sabihin, pakialamero po tayo. That is a sign of maturity. Ibig sabihin, nakikita mo yung mali, nagmamature ka na, hindi ka na immature, hindi ka na bata. Kumbaga, nade-develop na yung pagiging isang professional security guard sa sarili mo. Kasi alam mong mali, nakita mo, ngayon i-inform mo, isipin mo sa kasama mo, sabihin mo sa kasama mo, ikaw na pagsabihan. Salamat na lang na i-inform niya ako na mali pala itong ginagawa ko.
Hindi yung malaking kakulangan sa ating mga security guard na tanggapin natin kung mali ang in-inform sa atin, magpasalamat tayo. Kahit siguro sabihin natin sa maling pamamaraan niya sinabi, pag-correct sa atin, which is hindi naman kailangan talagang sobrang professional kung sabihin, baga, kabady natin yan, kasama na natin, so intindihin na natin. Di ba? Pasalamat, salamat buddy. Pero next time naman sana i-approach mo ko ng maayos yan. Pwede naman ganon, di ba? Kasi ang iba, alam na ang mali, nagmamaangas pa. Nasita lang, nasabihin, pangalawang officer ka na dito, nagmamagaling ka rin. Yung mga ganon. Kaya tuloy yung iba, imbes na tulungan tayo na i-correct ng mali natin, pinapabayaan na lang. Diba? Meron pa, sasabihin, inuwam yung pesto mo, andyan ka na naman, ay ikipagkwentuhan, baka tayo maguluya. So, wala ka nang pakialam doon, ako lang mawa 1-6. Diba? Hindi naman ikaw. Sabi, siya lang nagkakamali. Hindi lang ikaw, akong tatamaan ng mali, hindi lang ikaw. So, napakamali, diba? Hindi naman ibig sabihin, ikaw nagkamali, sarili mo lang. Paano kung madamay ang buong detachment? Iyon po dapat ang tinitingnan natin mga security guard. Ang lahat ng ginagawa natin, may kaakibat na pwedeng madamay or possible talaga na madadamay yung mga kasama natin sa maling gawa natin. Diba? Kahit sabihin pa natin, ikaw lang ang ano niyan, nang galing ka sa detachment na yan, sasabihin na lang, ganyan yung mga guard na yan, ganito, ganyan. So, nadamay lahat. Kaya dapat pag kinokorek po tayo, higit nating pagbutihin na maramdaman na yun ay pagpapahalaga kahit sa maling pamamaraan. Ang tingnan natin, ano ba yung makakabuti sa sinabi niya? Ano ba yung buti nito sa akin? Yun lagi, para pag nasa duty ka, lalo kang lalago kasi ina-accept mo, tinatanggap mo yung mga inform nila na alam nilang mali. So bilang ikaw, gagaling ka niyang mag-go ka. Kasi kung ikaw mismo, palagi kang gusto mo, ikaw lang yung masunod, trabaho mo lang, hindi ka maglalago sa trabaho mo. Sigurado malilipat ka, matatransfer ka. Especially pag matatagal na sa detachment, dapat kayo na yung backbone ng inyong detachment. Kasi nakaalalay ka na ng officer mo, hindi ang nangyayari, kayo pa yung nagiging pasaway. Kaya tuloy itong mga ibang plane guard na bago dating sa detachment, nawawalan tuloy nawawala na sa linya. Kasi sabi na, bawal mag-turnover na sa bakit sila nagsiselfone. Kung nagagawa nila, ganun lang naman, hindi na ako. Diba? Yung mga ganung pag-uugali na dapat inaalis po natin yan. Kaya totoo naman dapat at dapat lang nagwardya ka na, gawardyahan ka pa. Kasi maraming security guard na hindi naman talaga entitled to become a security guard. Marami po niya, real talk po tayo. Kaya nga dapat, kung kayo na andito na sa ganitong industriya, kailangan kung kayo nagkaroon ng license despite palakad man yan dahil talagang very na ngayon yan dahil nga sa dami ng kailangan ng security, legal po yan na magkaroon kayo ng license kahit di ka dumaan sa proper training. Pero iba pa rin yung may training. Ngayon kung talagang dumaan ka sa ganyan na wala kang training pagdating sa duty, hindi prerequisite lang po ang license. Hindi ibig sabihin may lisensya ka, talaga guard na ako, 5 taon ang license ko, 5 taon ako magiging guard. Hindi po ganoon. Ito isang requisite lamang, prerequisite para magampanan mo ang trabaho ng isang seguridad dahil may lisensyado ka. Ngayon, pag nasa duty ka, ito na ang tunay na laban. Diba? So, kailangan pag naandun ka na dahil lang pinasok mong trabaho, yan ang gusto mong profesyon, gawin mo ng tama. Kaya tuloy nasasabihin niyo iba, gwardiya lang yan. Ang dami na guard na nabubuli, na babastos talaga kasi nga binibigyan natin ng opportunity yung mga nasa paligid natin na gawin sa atin yan. Hindi ka nag-aayos, paano ka makipag-usap sa kanila? Kung ikaw ba'y magalang at maayos ang iyong pag-inform sa kanila, kahit sabihin natin medyo alam nila na iinis ka na pero yung iyong galaw, ang iyong pananalita is in a maximum tolerance, sabihin nila ito yung mahusay na tao. Wala yan sa pinag-aralan. Kaya anong bachelor ka pa, kaya anong pa yung degree ang natapos mo, as long na ikaw ay marunong, kahit hindi ka tapos, sigurado you are professional. Hindi lang sa mga credential po yan. Madami kasi din mga tapos, mga abogado na, dami ko rin nakaharap na ganyan, mga lawyer na, sila pa yung violator, ang tatapang pa. So wag po tayong magagalit sa ganun, dapat maawa tayo. Nakakainis in a way. Sabi nga pag natatawa ka na or ibig sabihin naaawa ka sa ganun, you are mature. Ibig sabihin, talagang fulfillment na yung pagiging security personnel mo. Kasi nga, hindi mo na tinitingnan yun Kasi kung sila'y tapos, sila'y may mga kung anong degree, dapat higit nilang nauunawaan itong mga tao na hindi nakatungtong sa kolehiyo. Dapat lalo nilang
gabayan at alalayan to at sumunod. Kasi protocol ng guard yan eh. Hindi naman yan sila gumawa ng policy. Implementor lang po ang mga security guard. Kaya dapat tayong mga security personnel, ramdamin natin po yan. Pagdating sa game, be professional to implement the policy. Huwag nating hayaan na madamage tayo ng ini-implementan natin. Yung mga nasa paligid natin na supposedly sila susunod, sila pa yung mga normal po yan. Huwag natin silang suwakan yung kanilang mga ginagawang negative kaya natapos sila hindi. Kailangan kung ano yung tama, ano yung dapat na ipasunod natin. Basta't magalang, maayos, may pagmamahal, nasa puso ang pag-implement. Sigurado po yan. Susunod po yan mga yan. Marami di ba? Kung ay sumunod, may ticket, may violation ticket, tikitan. Hindi ka nagsusot sa dress code mo, di ba? Sa mga company, may policy, itikitan mo. Illegal parking ka, ang kulit-kulit mo, huwag na kayo makipagtalo, ticket. Bahala ng admin, ang bahala mag-process po dyan. Siguro naman susunod dyan, kahit ayaw nila ba. Siyempre, iba dyan, 1,000 sa isang violation. Kung makasampu ka sa isang buwan, 10,000, yung laki nawala sa sweldo mo. Nangangamuhan din naman po yung mga yan. Hindi naman ang mga may-ari nga gustong-gusto yung ganyan na talagang ang mga guard nasa lugar ang pag-inform ng policy. Tinitingnan din ng may-ari ng company yan. Siyempre, kapag ang mga guard maluwag, mauubos ang kabuhayan ng mga kumpanya. Kaya nga, basta't nasa lugar ang paghihigpit. Ang higpit ng guard, ang tanong, nasa lugar ba? Nasa lugar, dapat lang. Diba? Pagka naman medyo awkward na kahit tama pero bastos ang pag-inform natin, hindi pasok sa good customer service, may hirapan po. So, dapat tinitingnan po natin. Kaya dapat tayong mga guard na mirpak na tayo kini-check ng mga kasama. Dapat nga tayo na yung nagsasabi, buddy, check mo nga ako pag mali ginagawa ko. Kasi minsan, hindi ko na alam, mali na pala. Di ba, ang sarap kasama ng ganun tayo, yung willing matuto. Hindi yung pagsasabihan mo, ang tatapang ka. Minsan, officer, iba na talaga ngayon ang mga security person. Sabi yung mga Gen Z na security guard, sobrang hindi naman po lahat pero most of them talagang napakahirap ihati. Ang kukulit, ang titigas ng ulo, masyadong pasawa, yung kulang sa pansin. Yung sabihan mo na uulitin na naman. Pag may magayon tayong guard, medyo ilagay nyo sa tamang po yan, hindi natin agad tanggalin. Siguro bigyan natin ng leksyon, diba? Minsan hingi ng sorry, pasensya, so ulitin na naman. Huwag na po tayo maniwala sa ganun. Huwag nating hayaan tayo mga officer, lalo na madala tayo sa mga magagalit. Huwag, chillax. Ayaw na sumunod, ayaw gagawa ng move para sa'yo, tingnan lang natin. Hindi yung paghihigante para maramdaman mo na mali ka na. Kaya dapat, ang mga agency din, tinitingnan din niya yung mga report ng officer. Huwag kayong laging, kung mo pinasok mo, gusto mo na lang manatili dyan kahit na hindi pwede, hindi ko may-ari ng agency. Diba? Ikaw isang trabahador din ng agency, kawawang agency, kung saan ka naka-assign. Kahit staff ka pa ng agency, tingnan mo kung tama ba. Di po ba? Huwag nating hayaan na masira ang agency kasi napaka-unfair sa agency naman. Kung saan tayo naka-delegate, ganun ang gagawin natin. Di po ba? So, maging mapanuri, huwag nating hayaan na laging bukang bibig na gwardiya na nga ginagawa dyan pa. Dapat lang po. Sabi nga po, di ba, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan niya. Pag nagkamali ang isa din nagkaroon ng problema, lahat madadamay. So, dapat bawat galaw natin mga security personnel, especially mga bago pa lang sa detachment, na totally bago sa industriya ng security po. Ibig sabihin, pagbago sa detachment, kahit 10 years ka na sa kabilang detachment, bago ka dyan, makiramdam po at magpaturo kasi walang parehas na policy. Magsisimula agad tayo sa simula, back to zero po tayo. So, may mga knowledge na tayo, but not to the point, lahat yan, magadala mo. Kaya sabihin, iba, matagal na akong guard, alam ko na hindi po totoo yan. Bago kasi detachment, back to zero, magpaturo. At dapat tayo na yung mamuna. As buddy, hindi naman yung galawan ko kung okay ba. Kasi minsan, baka mamaya, napapamali na ako. I-correct mo ako. Sa ganun kasama, ina-accept niya na talagang mahina siya. Or kasi ang pag-accept ng kahinaan, hindi ka pa marunong. Iyon ang tunay na kalakasan. Iyon yung marunong at matalinong tao. Hindi yung sinasabihan, alam na nga mali, nagyayabang pa. Iwas kayo sa ganyan. So, yun lang po. So, maraming salamat. I hope po nakatulong to sa mga kapwa natin security personnel na kapag bago tayo, lagi nating tandaan, dapat lang, gwardiya na, gwardiyahan pa. Dapat po yun. Basta't nasa tama. At kahit namang mali ang pag-inform, which is alam mo namang mali ka, na mali lang ang sabi, tanggapin natin, baguhin natin, at magpasalamat tayo. Look always for the opportunity. Huwag natin tinan yung problema. Maraming salamat din. God bless po sa atin.